Mayor, alam mo, bilib ako sa iyo, Mayor Baste. Totoo lang. Kung makapagsalita ka na budol ang administrasyon ni Pangulong Marcos, para kang perpektong tao. Para kang napakahusay, napakagaling na isang public official. Di ba, Mayor? Naakala mo, napaka-perpekto mong tao, napakagaling mo. Ano bang napatunayan mo, Mayor Baste Duterte? Ha? Ano ang napatunayan mo bilang Mayor ng Davao? May napatunayan ka na ba, Mayor? Tell me kung may napatunayan ka. Mayor, ito Mayor, mabuti ka pa, mayroon kang time, mayroon kang oras para sa pag-iikot mo, para dyan sa tinatawag yung prayer meeting. Alam mo, Mayor, mas the best at tupagin mo ang mga kababayan mo sa Davao City. Yun ang tugunan mo. Bago ka kumuda, bago ka magsabi ng kung ano-anong kaartehan mo, kung ano-anong kaululan mo, putang ina, ha, Mayor, tulungan mo ang mga biktima ng kalamidad sa syudad ng Davao. Ha? Huwag kang kumuda ng kumuda kung hindi mo natutugunan. Hindi ka pinapasahod ng mamamayan ng Davao para umikot na kung saan-saan para sa prayer meeting. Ha? Yun ang atupagin mo. Yung tugunan mo. Hindi yung mga kababayan mo dyan lumalapit kung kani-kaninong politiko kung saan-saan na nagpupunta. Yun ang tugunan mo. Hindi yung marami kang kaartihan. Ha? Bakit, Mayor? Ha? Anong oras ka ba kang pumasok sa tanggapan mo? Umaga ba? Tanghali? Hapon? Yan ba ang gawain ng isang mayor? Tinatanong ko sa iyo, Mayor Baste, ha? Bago mo sabihin na budol ang kasalukuyan administrasyon, perpekto ka ba? Perpekto ka? Ha? Bilang ama ng bayan ng Davao, hindi ka ibinoto para kung ano-anong gagawin mo. Ibinoto ka dyan para pagsilbihan mo ang mga kababayan mo. Ha? Tugunan mo, tulungan mo, at yun ang trabaho mo. Ha? Bago ka makisausaw sa problema ng ama mong tarantado. Ha? Alam mo, Mayor, may mga kaibigan din ako dyan sa lugar mo sa Davao. Bisan nga, tinatanong ko yung mga kaibigan ko na taga Davao, oy, kamusta si Mayor Baste? I don't know, Mayor, kung totoo itong mga kinikwento sa akin ng mga kaibigan mo. Nakakilala ko din. Pag pumasok ka daw, di umano, hindi raw sa tamang oras kung pumasok ka. At minsan daw, Mayor, tanghali na, hapon na. Bakit, Mayor? Tatanong ko lang po, bakit pumapasok ka ng ganun oras, hindi ka pumasok ng maaga? Yung talagang office hour, ika nga. Kasi alam mo, ang pagkakaalam ko, Mayor, si dating Pangulong Duterte na taama mo, maaga kung pumasok yan. At gabi na kung umuwi. Alam ba ng tatay mo, matutuwa ba ang tatay mo, na ganyan ang paglilingkod mo dyan sa Davao? Yang sipag mo naman kung ganun. Alam mo, Mayor, ayusin mo muna. And then, tugunan mo ang pangangailangan ng mga kababayan mo dyan. Total, ang sinasabi ng Kongreso, 51 billion ang pondo na naibigay sa kapatid mo bilang kinatawan ng Davao City. O sana punta po yun. Yun ang ipaliwanag ninyo. Total, kapatid ka nun. Di ba? Bago ka makisawsaw sa national issue, at tupagin mo muna ang local. Okay? Saka, Mayor, suggest ko din po, pabayaan mo na yung mga sherping na ginagawa mo. Hindi ka ibinoto ng mamamayan ng Davao para mag-sherping na kung anong sa dagat na ginagawa mo. Mas kailangan ka ng taga Davao. Kung hindi mo na kailangan at hindi mo kayang tugunan ang mga kababayan mo, malaya kang makakapag-resign dyan. Ilagay mo yung karapat-dapat
na handang maglingkod, handang tumulong, handang dumamay sa mga kababayan mo dyan sa Davao. Kasi Mayor, marami pong kababayan nyo ang nangangailangan ng tulong nyo. Na? Huwag puro pakyut, huwag puro pasabi ng kung ano-ano. Ang pangit ng ganun. Nagmamalinis ka, nagpapakita kang ganito sa gobyerno, pero ikaw, may pagkukulang ka din sa mamamayan mo.